Good afternoon and welcome to our Saturday praise and worship, and trying to kaya Sabado tayo ngayon para yung linggo naman mabuksan ang schedule ninyo, and if you are attending other churches, gusto nyo rin maka-attend sa mga ibang ministry ninyo at gawain ninyo pagkalinggo na nagiging available. Kaya I try to adjust our time dito sa Facebook Live para kayo naman na nakikinig sa atin Sabado, at least bukas, Sunday, at least you are free to be able to do your respective chores at yung buong araw ninyo you can really devote it sa Lord and attend your respective churches, kasi alam ko karamihan sa inyo na you also have your regular and home churches. Ika nga, itong ginagawa lang naman natin dito sa Facebook Live, what I do is I just nagbibigay lang ng feeding, mga reminders, encouragement, and also to be able to spend time with you also, na at least na in such a way that God uses me to bless you and also uses me to spread His Word na ma-impress sa puso natin. And ngayon, our hearts, ini-impress din ni Lord sa akin ngayon, and gusto ko rin iabot sa inyo, is pag-pray na rin natin yung ating bansa, Pilipinas, because of the storm and flood na nangyari. Punong-puno ng balita sa media, ang mga napinsala sa bagyo, all over the region, the different regions, Bicol, and the other parts of Manila, and other provinces, Isabela, and so on. Napakalaki ng listahan. Hindi ko talaga mabanggit lahat, pero ipag-pray natin. Let's pray for our country, and also let's pray for the leaders of our country. Our president, who has devoted a lot of his time, effort. Sabi nga niya, nag-anunsyo siya na ayaw siyang palabasin ng mga doktor, siyempre dahil sa mga sitwasyon ngayon, pero puso niyang concern sa atin, sa pagmamahal niya sa bansa, at saka ayaw kanyang malasakit sa atin lahat. Let us be supportive of our leaders. Let us be supportive of our president, and that he will be able to be guided also by God, na hindi siya aabutin ng anumang pinsala o sakit, at aliyo siya, at he can lead righteously our country, because we need him. We need somebody like him right now who really, from his heart, tries to do his best for our country. So let's open in prayer, and let's really offer this to God at hingin natin tulong ng Panginoon, biyaya niya at awa niya, na kumilos siya ng malaya, at humingi tayo ng patawad kung meron tayo din ng mga hindi nasa ayos sa ating kalooban sa Panginoon. Hingin na rin natin ang kanyang merciful forgiveness to us. And let's open and close our hearts, and let's have some quiet time for a few seconds, at pakilusin natin ng malayang Espiritu Santo. Heavenly Father, we come to you right now, and open our hearts and our minds. And we offer our bodies through the Holy Spirit, that you move freely upon us, that we may ask in prayer from the sincerity and authenticity of our heart, na hinihingi po namin ang inyong awa, na ma-restore po ang mga napinsala nitong bagyong ito na dumating, na humihingi po kami ng tulong sa inyo, dahil hindi namin, maraming tao ngayon na nagdadaing, dahil marami pong nawala sa kanila, lumubog ang bahay, kanilang mga pinagsikapan na magkaroon, their belongings, their personal belongings, nagbago ang kanilang buhay dahil po nawasak at napinsalan dahil itong baha na naranasan po namin lahat. Kaya Lord, hinihingi po namin yung kapangyarihan at ang inyong awa, na kayo na po ang gumawa ng paraan na hindi namin kaya. Tingnan nyo na lang po rin ang awa sa mga tao, sa mga ibang bahagi ng gobyerno na taos-pusong gumagawa ng paraan na makatulong, makarescue sa mga tao na kailangan tulungan at sagipin dahil po sa naapektuhan ng itong bagyong ito. So Lord, may your mercy pour down upon everyone, Lord, because your power is the greatest power of all. Your restoration can restore anything that has been damaged. And Lord, I ask you to restore our country, the Philippines, that you were able again to move freely in each of us, na makikilala po palalo namin kayo na kumilos, at anong kalamidad po ang aming abuti, nandiyan ka na madali lang lapitan, kaya-kayang lapitan kahit kailan po.
Kailangan lang po namin buksan ang puso at maniwala sa inyo na kayo po ay gagawa ng paraan. Tulungan niyo po kami lahat. And Lord, bless those also who continue in spite na mayroong COVID, may pandemya. Hindi po nila ginagawang sagaban o dahilan yon na hindi sila makatulong. Thank you, Lord, na make our country a loving country and teach us how to love one another, how to care for one another, and to help each other, Lord, kasi lahat po kami dito ay magkakapatid. At kayong mga mata, inyong mga mata, ay nakatingin po sa amin. And may our relationship and the things that we do always glorify your name. Help us, Lord, and help me as I deliver your message today righteously, according to your will. In your name, Heavenly Father, Christ Jesus, all glory and thanks to you. Hallelujah. Amen. Thank you. And today, medyo talagang pagsasabihin ko na itong tech namin kasi merong talagang problema namin tech. Ipag-pray mo na, Lord. Improve mo yung, meron na nga kaming clicker at saka sinisikap namin magkaroon na rin ng ano yung tawag doon, yung wireless mic, yung lapel. Ayun, baka maging papel na lang, hindi na lapel. Kaya, anyway, thank you, Lord, for, itong ginagawa namin para sa ating mga kapatid. For your glory rin, Panginoon, lahat naman ng aming ginagawa ay nakaturo sa inyo. At pagtatagumpayan namin ito dahil ikaw na ang nagtagumpayan muna. So, ang talakayin natin muna ngayon, before we begin, bakit music? Kasi your favorite music. Alam mo ba kung bakit music? Kasi tayo as Christians, kumakanta tayo di ba? Mahilig tayo kumanta, mahilig tayo sa music. Bihira ako maka-encounter na Christian na hindi nakikinig ng music. Pag sinabi kong, anong music ang hilig mo? Ay, hindi ako mahilig sa music, hindi ako nakikinig dyan. Bihirang-bihira kasi normally pagka hindi mahilig sa music o walang alam sa music or parang medyo hindi tumatagos sa puso niya mga music, parang ano kaya ang problema niya? Bakit ganon? So, by nature, we are inclined to develop a liking for music, no? Lalo tayo sa kultura natin, mga Filipinos, tayo mahilig. Nung araw, harana. Ngayon, di ko na naririnig. Ewan ko kung ano nang tawag sa harana ngayon. Pero nung araw, pagka yung panahon ng father ko pa, binata pa siya, lolo ko, mga kwento nila, pag meron silang nililigawan, kakantahan nila, kunyari nahihirapan nilang pasagutin yung babae kasi laging hindi ng hindi. Diba? Sagot, hindi. Gusto nila, oo, kakantahan nila. So there is something about music. The nature of music, it's natural content. Merong emotion na tumatagos sa atin Di ba? Pag nakikinig tayo ng music, napapaiyak tayo, napapasaya tayo, it affects us. Nagkakaroon tayo ng influensya. It captivates us. No? Merong nakaka-capture tayo ng music. Ang tanong ngayon, mga favorite music natin. Ano ba ang gusto natin pakinggan? What kind of music really influence us? Bakit ko ito gustong talakayin ngayong araw? Dahil a lot of today's generation, naririnig natin ang mga lyrics, lalo na yung mga words ng music. Minsan, hindi na kanais-nais pakinggan. Iba na yung mga sinasabi. Iba na yung mensahe ng music na pinapakinggan natin. And that's very, very, very critical kasi the music that we listen to influences us. Di ba pagka nakikinig tayo sa love song or sa mga music na nakakalungkot, pag malungkot tayo, hindi nga, pag malungkot tayo, nakikinig tayo sa malungkot na music. Pag masaya tayo, nakikinig tayo sa masaya music. Hindi kaya mas maganda kung malungkot tayo, makinig tayo sa masaya music para tayo masaya. Di naman ibig sabihin, pag masaya ako, makikinig tayo sa malungkot na music. Malungkot naman tayo. Wala naman gusto maging malungkot. But because of our everyday experiences, relationships, yung mga nararanasan natin in our daily lives, it affects us emotionally, our mental state, the state of our heart, yung ating kalooban, naapektuhan kaya dinadaan natin sa music and sometimes hindi natin na-realize yung music na pinakikinggan natin parang nakaka-apekto na ng alignment natin sa Panginoon.
Panginoon. Without realizing it, the music that we listen to affects our mental state and the state of our spirit, yung estado ng ating espiritu. And that's why we can see and read in the Bible that music enhances the spirit, the faith, the energy that we express ourselves as a blessing to God. Kasi mahilig si Lord sa music dahil nung araw kumakanta eh. Meron ng mga kanta na hymns. Psalms is really, the book of Psalms is actually music. Lyrics yan ng words eh. Hindi lang natin alam paano kinanta, ano yung tono, kasi nung araw pag ginawa yun, but it represents music. That's why it's called hymns, and Psalms is about music. It's about singing. Kung pakitinggan, babasahin, well, hindi pakinggan. Kasi hindi natin alam ang tono ng mga nakalagay sa Psalms. But if you will look at them, those are lyrics of music and very inspiring. Yung iba malungkot, yung iba masaya, yung iba it talks about encouragement. It talks a lot about many things, godly things, and even struggles. Yung mga nagdadasal talaga. It looks like it's a prayer, but those are actually songs. So what does that mean? What am I trying to get here? Your favorite music represents what is in your heart and how you identify yourself. Bakit yan ang hilig ng music? Eh, wala naman. Ito lang hilig ko. May mga taong nakikinig lang kasi type nila yung tono. Statistics has I have discovered through statistics that in many cultures, people become violent and there is a change in cultural activities, in the mindset of people because of the influence music has on them. Pag nakikinig sila sa mga lyrics ng masasamang bagay or things that are not of this world, parang demonic na yan yung mga words na pinapakinggan na yan. Nagiging violent yung tao. And they have a tendency to sin, gumawa ng kasalanan, at lumihis na doon sa mga banal na mga pananalita na para sa Panginoon. Holy words. Words that give holiness and express our godly desires to praise God and to glorify His name. So what I'm saying is music is influential. It influences our behavior, it influences our mood, and it also influences the way we think. So dapat maging particular tayo sa mga music na pinapakinggan natin. Kasi ang trend ngayon, nakikita ko, hindi pala nakikita ang music, naririnig. Ang mga naririnig ko ngayon about music, when I just happen to glance at them, and ako mismo natatakot sa mga nakalagay, mga words na sinasabi, parang talagang hindi dapat na ito binabanggit. Music is public. The whole world listens to that. Kaya nakaka-concern. So I want to talk about how music influences our faith, how it influences our behavior, and how, as Christians, we should be more aware and careful on the type of music we listen to, and also who is listening to the music na pinapakinggan natin. Halimbawa sa kotse, type mo yung music ng, kunyari, gusto mo yung mga oldies, di ba? Tapos kasama mo mga youth. Siyempre, hindi nila maiintindihan yun. Parang corny naman ng dati, yung tanda na, lumalabas na talaga yung edad. Sila naman, yung music nila, sobrang pambata yan, hindi ko na ma-appreciate. So, may imbalance. So, ang ginagawa namin sa bahay, in the family, we just listen to praise and music. Mga Christian music. Kasi Christian music is for general. The whole house appreciates it. And whoever listens to it, nabe-bless. Whether youth, young, old, or old-fashioned ka, or teenager, or whatever status mo, sa age group mo, age gap namin, pagdating sa Christian music, nagkakaisa kami lahat because it is the music that glorifies God. So we have to be able to be careful and be intentional in sharing the music that we listen to. Ngayon, siguro kung mag-isa ka lang, hindi magpagtugtog ka ng mga music na gusto mo.
Ngayon, pag may mga bisita, meron kayong kasama sa kotse, usually Christian music yung pinapakinggan ko. At kung meron doon mga atheists, hindi naniniwala sa Diyos, bahala sila mag-struggle. Tataniman ko sila ng salita at kanta ng Panginoon. So what does music does to us? And how does it affect us? And what are the encouraging things that we can use? And let's examine this Bible verse here. Why is it it's not working here? Where's my... Oh, it is off. Okay. We have a... You know, I used to be a pilot. That's why now I'm not a pilot anymore. Because if I was a pilot, I wouldn't know, how come this does not work? So anyway, let's continue. Yeah, tech ko talaga. 2 Corinthians 10:5, NIV. We demolish arguments and every pretension that sets itself against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Ano yung tumama sa akin na phrase dito? Alam mo, tumama sa akin sa phrase dito, take captive every thought to make it obedient to Christ. Every thought. Alam mo, pag nakikinig tayo ng music, di ba? Pinapakinggan natin yung lyrics. Anong sinasabi ng lyrics ng kanta? Ano yung mensahe ng kanta? Unless instrumental. Pag instrumental, mabuti nga pag instrumental, di mo alam kung masama yung sinasabi. Ang mahirap, yung may lyrics. Di ba? Kasi pag may lyrics, doon nagiging blessing o walang blessing. So, captive. Nahuhold tayo ng captive, na nakaka-capture ng music, yung pag-iisip natin, puso natin, kaya nga tayo napapaiyak pag love song. Pag medyo malungkot yung kanta, tapos yung lyrics, napakalungkot, napapaiyak tayo. Pagka naman yung music, medyo galit, talagang medyo aggressive yung tugtog. Baka naging aggressive ka rin, pati ugali mo. Mainitin ka rin ng ulo dahil lagi yung music na pinapakinggan natin, parang pangpadagdag ng init ng ulo. And it's true. A lot of youth in other countries, in other cultures, the violence has increased because of the music that they have listened to. So, it takes captive every thought to make it obedient to Christ. So, we can now start to think about how music affects our way of worshiping our Father. It represents ano ba yung hilig natin? How do we use music to worship God? And as Christians, yun ang unang-unang dapat isipin natin. Anong klaseng music ang patutugtugin ko para maipuri ko ang Panginoon? Because it will represent us. Music represents our identity also in many ways. So let's continue. What is your favorite kind of music? Iba yung tanong ko kanina. Music influences your thought process and may hold you captive by its melody and lyrics. Totoo yan. Kung medyo yung music, kung ano-ano ng mga sinasabi, na minsan di ko na maintindihan, minsan medyo may pagka-jablo na yung dating at talaga minsan ginagamit na yung salitang demonic na word na nandun na. Nakakatakot. Naku, bakit ganito yung mensahe na pinapaabot sa mga tao? So it is very, very important, lalo na for parents, yung mga kuya, maging good example kayo sa mga kapatid natin na nakakabata. And our parents, we should also start to be able to listen and be able to determine ano bang klaseng music ang pinapakinggan ng anak natin. Kapatid, ni Bunso, ano bang, how do you want to expose your community or your family or your household sa music na pinapakinggan natin? Kami sa bahay, every morning, we just play praise and worship songs. At kung sino yung ayaw makinig, nandyan, basta nandyan, maririnig nila ang music ng Panginoon. So, the music influences your thought process and may hold you captive. Paghahawakan niya ng isip mo, maapektuhan ka ng kanyang melody and lyrics. Anong sabi sa Psalm 13:6? I will sing to the Lord because He is good to me. So nakikita natin dito that God is already very, very particular about music. Now, here it says, I will sing to the Lord. So, ang unang-unang representation ng gusto ng Panginoon na gagawin natin about the music
that we will sing to Him, that should glorify His name, is something that is embedded in our Christian lives. Kaya kung sasabihin natin, Christian ka ba? Oo. Pakinggan ko nga yung music mo. Di ba? Christian ka? Oo. Patugtog ka naman ang music. O patugtog. Wala yung patugtog. Iba eh. Parang merong sungit na tumutubo. Parang pagkatapos mo makinig, galit ka na rin. Halina! Sino gusto natin? Lusupin natin yun! Bakit ito hindi ng ulo? Yung music mo, nakakainit ng ulo. Di ba? Hindi na Christian yun. Iba na. Kaya, I will sing to the Lord. So, sino munang dapat kakantahan natin? Lord. Because the music came from Him anyway. The music is a gift from God. We are able to create music. Alam mo, maski scientist, no? I think if I am correct here, if I'm not mistaken, scientists are still trying to learn and discover why are we inclined to listen to music. What is it about music that captivates us? Bakit ang tao nakikinig sa music? There's even a study on animals na yung mga alaga natin, birds and dogs, whatever animals na alaga natin, pag nakikinig sila ng music at merong mga soft music na nakikinig, hindi sila nagiging matapang. Nagiging kalmado rin sila. So music, there is something about music. It's so blessed from God that it influences us. It makes us cry. Pero mo music, napapaiyak ka ng music, kumakanta ka ng malungkot na, nakikinig ka sa malungkot na kanta, napapaiyak ka. You get emotional. You want to play a love song. If meron kang date, halika, makinig tayo sa music, lalo na kung meron kang nililigawan, di ba? So, there is something about music that is part of our lives. And music influences us. It defines who we are. And it also defines our relationship with Christ. So I can say, because of music, si Lord mahilig sa music. And nasa Bible Psalms, kanta yun eh. So what happens when we listen to music? The music we listen to influences us and describes who we are. Totoo. Di ba? Kasi nga merong rockista. Di ba? Mahilig sa rock. Kasi nakikinig siya sa rock. It describes who he is. Pag mahilig naman sa mga praise and worship, Christian talaga. Hilig sa praise and worship. Kanta-kanta, di ba? Hallelujah. Praise be to the Lord. Mga ganun talaga. Alam natin, Christian siya. So the music that we listen to represents our identity to other people and to the Lord. Christians listen to Christian praise and worship music. Meron kayang atheist na hindi naniniwala sa Diyos makikinig sa Christian music. Naniniwala ka ba sa Diyos? Hindi, pero gusto ko lang kumanta ng mga Christian music. Parang, talaga, paano kaya yun? Hindi ka naniniwala sa God. Atheist ako eh. Pero mahilig ako makinig sa Christian music. Sinong pinupuri niya? Di ba? So, a non-believer will not want to listen to Christian songs. Therefore, we must be careful what kind of music we play in our brains. Kasi, pagka pinapakinggan natin ng music at ganun-ganon, iikot yan sa utak natin, hindi mo nalang mapapansin, ganun ka na, katulad ka na rin ng music. Kahit hindi ka kumakanta, yung kilos mo, para na rin yung music na pinapakinggan ninyo or pinapakinggan natin. Because, why? Because our brain has stored different kinds of music from childhood to adulthood. Our parents would make us listen to children's music when we were still children. And as we mature to adulthood, our music also changes. Siguro naman, hindi na tayo makikinig as an adult, hindi ka na makikinig sa mga kantang pangbata o nursery rhymes. Di ba? I have two hands, the left and the right. Yung mga ganun, di ba? Pakinggan natin yun. Oo, nami-miss ko na yun, di ba? Yung mga ganyan, Jack and Jill went up the hill. Hindi nyo na siguro alam yun, panahon ko pa yun. Pero yung, I have two hands, the left and the right. Nakikinig pa ba tayo nun? Hindi na. So, nagbabago ang tugtog. Habang we age, as we mature, and as we grow into our adulthood, our music, it changes. Nagkakaroon ng different kinds of music. Kaya nga pag little children, mga nursery rhymes. Kaya nga, as we mature,
To adulthood, our music also changes. Now, isn't that true with Christian life? As we mature with our Christian lives, our relationship with Christ, our Father, also has to mature. Kaya nga, di ba, habang bata pa, yan na, i-influensyahan natin ng mga iba-ibang klaseng kanta. Biro mo, halimbawa ganito na lang, infant, nanganak si mami, mayroong baby bago, nandun pa sa crib, pakikinggan mo ngayon ng rap, mga ganon, biro mo, sumisigaw na ganon. Sa tingin mo, siguro yung bata iiyak din, parang, pakinggan mo to. Siguro paglaki na, ang gusto niyang kunin, sino nang papatugtog nung araw? Ikaw mama, palit na kita. Maliit pa ako, hindi ka mo ako ng ganyang music. Hindi ba? Isipin niyo. Baby, wala pa akong alam. Wala pa akong experience. Baby, nang bumibisita ako sa mga kaibigan ko nung araw, pinapatugtog naman nila yung mga baby nursery. Isipin mo yung, di ba yung crib, merong hinihila yung bata, tumutugtog. Isipin mo, lead guitar, metal. Di ba? Talagang pang ano talaga, ibang tunog. Kawawa naman yung sanggol. Nandoon na influensya ng ibang klaseng espiritu yung tinatanim natin. Because as we mature to adulthood, our music also changes. And what would you think will happen if you expose an infant to praise and worship music? Sino sa atin? Wala. Ako when I regret kung magkakaroon ako ng chance, magkaroon ako ng baby ulit. Magkakaroon ako ng anak na naman, which of course medyo huli na siguro. But for just discussion's sake, nasa loob pa ng tiyan ng kanyang nanay, paririnig ako na ng praise and worship. Ididikit ko na yung DVD or CD or music player MP3 doon sa tiyan. Habang binubuo pa ng Panginoon yung bata, na-expose na sa praise the Lord music to. Para paglabas, tuloy-tuloy pa rin. Ibababad ko talaga siya sa kanta at music ng Panginoon, and the child will be truly blessed. Paglabas niya, sasabihin niya, ang una niyang gagawin, praise the Lord. Imbis pag umiiyak na siya, praise the Lord. Di ba yung bata, pinabaliktad, papaluin para makahinga. Yung iyak nun, hallelujah. Yun ang gagawin niya. And I think if gagawin natin yan, kung sino nakikinig ngayon, kung meron dito mga malapit na magka-baby, mga babae, mga mag-asawa dyan, meron ng anak or may baby, subukan ninyong mag-download ng mga Christian music para hindi makatulog yung bata. Ito, very effective. Iyak nang iyak. Bata, hindi mo malag. Pinadede mo na, pinakain, malinis ng lampin, lahat, ingay-ingay pa rin. Patugtigan mo ng praise and worship music, yung mga solemn, mga hallelujah songs. Pag-pray mo, Lord, help our baby to calm down, and you play some praise and worship music, pampakalma. 100%, papakalmahin ng Panginoon yan. At kung ayaw pa rin, edi, patugtugin mo pa rin, huwag kang susuko. And influence those children to listen to godly music. And when they grow up in an environment or a family that allows you to listen to lyrics that tell you that you weren't good enough, and you will not succeed in life because you will always fail. Chances are you may fail and live as a person filled with discouragement and resentment, and maybe even an angry, hot-tempered person. A very disturbed individual. Bakit? Kasi habang lumalaki, bata pa, elementary, high school. Lumalaki yung bata, mga barkada niya, pinapakinggan. Mga lyrics na nagsasabi ng, hindi ka good enough, you're not good enough, mga wild na gano'n, sumisigaw pa ng gano'n. O, paglaki ng bata, sisigawan ka rin. Barilig ka bigla. Violated. Bakit ka nagkaganyang anak? Ano nangyari sa'yo? Yung lyrics Barilig kita. Yun ang sabi. And it influences us. So minsan papakinggan natin, if we will think about it, isipin natin, music lang naman Pero hindi natin alam, everyday yun ang music na pinapakinggan. Maliit pa, bata pa, elementary, high school. At saka habang lumalaki yung bata, yun ang pinapakinggan ng magulang. Anong mangyayari? Alam mo, nung lumalaki ako,
Mahilig ako sa rock. Rock music talaga. Nung panahon ko, haba ng buhok, ng pahabaan, lalaki haba ng buhok. Samantala sa bagay, nung panahon ni Kristo, mga lalaki, mahaba ng buhok. Meron I used to listen to mga rock talagang, yung mga ngayon, mga metal, yung mga fogaba, comparison. Yung panahon ko, nung elementary, high school ako, ganun yung music. Mabuti na lang, ang parents ko, nakikinig sila sa mga classic music, mga Mozart, mga ganyan, mga strings, mga violin, at least bumabalanse. Kasi kung siguro yung daddy ko, rockista rin, hindi ako pastor ngayon. Baka ibang klaseng pinapastor ko. ayoko na pag-usapan yun. Pero I thank God that He was able to change my heart into desiring to listen to music that is blessing to the ears of the Lord. So that's why, if we start to listen, or an environment or a family that grow up that allows our children or tayo makinig sa mga lyrics na nagsasabing walang kwenta to, gano'n, tapos lead guitar, gumagano na, parang sirena na talaga ng emergency. Emergency talaga, may mental illness ka na, ganyan. You will not succeed in life. Chances are, hindi ko nasasabing 100 always na magfe-fail ka, but malaking chance na magsa-struggle tayo. And you will I'm hoping that hindi ka magiging angry. But chances are, yan ang magiging sitwasyon mo. And there's a psychological study and a psychiatric study that was conducted in various parts of the world about how music influences us. And nakita nila na karamihan na nagko-commit ng crime or naggumagawa ng mga krimen na hindi ka nais-nais. Nung tinanong sila anong klase music yung pinapakinggan nila, sinabi nila na kaya sila nakapatay o may ginawang hindi maganda dahil yun yung kanta na sinabihan na narinig nila, nagawin nila, and na-influensya na sila at naging ganun na nga sila, and they became murderers. They became killers. They started to do things, sinful things, that will not glorify God. So, we have to be very careful na pag ganun na ang dating or ang pinupuntahan ng music mo, dapat, if that's the case, you need to change the music or soundtrack playing in your mind. Ano ba yung soundtrack ninyo? Di ba? May mga theme sa music ngayon eh. Yun ang soundtrack. You need to begin listening to songs and music based on the truth of God's Word at least once a week, kahit Sunday. Saturday or Sunday. Mag-devote tayo ng ilang minuto. Makakatulong yun. Makinig kayo sa Christian music. Mag-download kayo ng ilang kanta lang. Tapos pag umaga, bago kayo pagsimulan yung araw ninyo, pakinggan nyo lang habang nagbabasa kayo ng Bible. Ako, minsan ganun ang ginagawa namin. Papatugtog kami ng praise and worship music, pampakalma, mga pampakalmang tono, basa ng Bible. Mga kapatid, napakasarap. And it's a good way to start your day. And then you listen to your own music. Anong type mo? If you listen to contemporary or whatever kind of style na gusto niyo, mga instrumental, gawin niyo. But try to make it a point that when you wake up in the morning and as we meditate on God's Word, as you read the Bible, mag-play kayo ng magandang background music ng mga Christian songs. At mararamdaman nyo na malaking effect sa ating journey with Christ, with the Lord. You need to make a careful inventory on the past negative memories playing in your mind. Kasi merong music na tumutugtog na wala ng tono, wala sintonado yung tugtog sa utak natin that describes what happened in the past. Yung mga hindi ka nais negative memories. So, you need to stop listening to all the lyrics of rejection, sin, abuses, anger, and guilt because it causes pain. You need music that heals and suits your heart and mind. Music that encourages and lifts us up. Yun ang kailangan natin, yung music na nakakapagsabing, lalong tumataba yung puso ko sa iyo, mahal na mahal kita, asawa ko, pamilya ko, anak, halika dito, I want to embrace. Ganun din yung mga bata.
Dad, alam mo, napakaganda ng napakinggan kong music. Hindi about barilan, about loving, about the grace of God. Talagang, I wanna pray for you, Dad. Di ba? Ganon, Papa. Mag-pray kita, na-inspire ako dun sa music. Wala eh. May mga pamilya siguro sa ibang bansa. Ano ko, hindi kayo sa ibang bansa. Pagbaba ng pamilya, galit na. Dad, ano ngayon isang pagkakamali mo dahil yung music, pinulangan ako. Nakakatakot. It really is. Be careful of what music we listen to. Remember that music that encourages and lifts you up is the music that we should start our day with. When you fill your mind with godly music, you push out the lies and replace it with the truth of God's Word. Totoo naman. Pagka nakikinig tayo ng music, minsan yung lyrics, minsan parang hindi nakakanta eh. Pag makikinig tayo sa mga ibang, parang mga rap ata, ngayon yan, parang paulit-ulit, parang, ako natatakot eh. Parang, saan ako pupunta nito pag itong pinakikinggan mo? Kaya, bigla ako, Lord, praise the Lord, diba? This is my desire to honor you. Yung mga ganyan, yan ang music. Encourage one another with Christ-filled music. Godly music encourages us and inspires us in hard times. It gives us joy and lifts us up. Hindi ba yun ang gusto natin mangyari? Iangat tayo. Kasi nga yung music na pinapakinggan natin na kaka-influensya sa ating mood, pati sa pag-iisip. Pagkatapos mo pakinggan yung music, ang init ng ulo mo. Mas maganda pag napakinggan mo yung inspirational music. Mga music na nakaka-encourage, nakaka-smile. Ang dami kasi ayaw mag-smile eh. Gusto nakasimangot. Pakinggan ko music yung mga lalapas ang dugo. Bakit? Gusto mo music? Hindi ako Christian. Ay di pakinggan mo ng Christian music. Yan ang sinasabi ko eh. Dapat influensya natin yung mga hindi pa nakakarinig sa kanta ng Panginoon. Play it. Influence them to music. Alam mo, sometimes when we hold our Bible studies and our fellowship, we begin in a very nice Christian song para ma-influence lang yung tao. Kasi meron mga attend ng Bible study, init ang ulo. Galit. Kasi siyempre, may problema, may nangyari, magsusumbong sa Panginoon, susumbong sa pastor, magsasabi ng ganyan, tapos patutugigin ko, metal, di ba? Baka pati ako. May mangyari sa akin. Kaya ang ginagawa namin, very, very nice, solemn music. Kasi alam namin, yung mga ginagather namin, may pinagdadaanan yan. Mabibigat yung mga pinagdadaanan. So, immediately, pinapakalma namin through music kasi napaka-influential na music. It really affects us. So, encourage one another with Christ-filled music. Godly music encourages us and inspires us in hard times. It gives us joy and lifts it up. And I'm sure we all agree to that. Anong sinabi ng Colossians? Talakayin natin na lang kung talaga totoo sinasabi ni Pastor. Let the message about Christ in all its richness fill your lives. Teach and counsel each other with all the wisdom He gives. Sing psalms, di ba? Sing, kumanta tayo ng psalm. And hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. God is already telling us, kung kakanta kayo at makikinig kayo sa music, sino ba nag-inventa ng music? Bakit tayo may makinig ng music? Hindi ba tinuro? Hindi. It is something that is inherent in us. It is planted in our hearts. We have a desire to listen to music. It is our desire that our ears are tuned to the kind of music. Kung walang music at hindi mahilig yung tao sa music, parang may depekto yung tao. Mahilig ka ba sa music? Hindi. Bakit? Ewan ko. Wala akong hilig dyan. Ayoko makinig ng music. Pag nakakarinig ako ng music, naiinis ako, uminit ang ulo ko. Kahit love song, gusto kong sakalin yung kumakanta. Di ba? So it is natural for a person to appreciate and like music because it is from the Lord. Sing psalms and hymns and spiritual songs to God with thankful hearts. Utos na nga ng Panginoon eh. Kumanta, makinig sa mga kanta na nakakapagpuri sa Panginoon. Hindi nakakapagpuri sa kalaban kasi minsan yung music natin, yung kalaban ng kalapa, tumaas na yung sungay. Wag. Iwas tayo ron. Huwag tayong magiging ganon.
Ano pang sinabi sa Ephesians 5:19? Singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. Napaka-importante pala ng music and how it influences us so much. Napakalaking bahagi ng ating Christian life ang style ng music na pinapakinggan natin. So be intentional. Kung meron ka na sa pamilya natin, sa kotse, kung saan, meron kang may music na narinig na hindi ka nais, patayin mo. Sabihin mo, anak, kapatid, bakit yan ang music na pinapakinggan mo? Christian tayo eh. Huwag tayo mo ng ganyan. And just, you will just imagine how God and how fast and how quick music will change your hearts. Because music moves us. It moves our emotions. It makes us cry. It makes us happy. It makes us calm. Pag nakikinig tayo sa music na nakakalma, kumakalma tayo. Kaya ngayon mga dyan, may nangliligaw. Susulat ng love letter. Ewan ko kung uso pa yun, ano? Pero nakikinig pa sa mga love song. Susulat ng love letter. Gagawa ng mga card sa mga nililigaw nila, sa mga asawa. Hindi ko alam. Basta lahat tayo makinig. Making music to the Lord in your heart. Ephesians 5:19. Ano pa? As Christians, our main purpose of music is to worship and glorify God Yeshua with the music we listen to. Okay? So, if our main purpose of music is to worship and glorify God, dahil galing sa Kanya yung music, bakit tayo mahilig mag-music? It's a natural, something natural inherent in us, in our hearts, na mahilig tayo sa music. Be aware of what you are listening to. There are types of music, ito ang sinasabi ko, that intentionally promote evil things that God hates. The type of music we listen to influences the way we present ourselves to God. So napaka-importante. The Bible called Psalms, in the Bible, the book of Psalms is really about music. So God, and it's a very, very long book. It is one of the longest books in the Bible. Psalm, and puro kanta. It's about hymns. So napaka-importante talaga ang music sa Lord. For Him, He values that. He is very particular of the kind of music you put in your mind and in your heart, and how will you respond after listening to that music? Are you glorified with the music, Lord? Ang tutugtog tayo ng ganon. Kasi, bakit? If the song you are listening promotes evil or encourages worldliness or changes your speech, pati pananalita natin, and if the music artist likes to blaspheme the Lord, stop listening to it. When it comes to music, we can easily lie to ourselves and sometimes say, God is okay with this music. But in our hearts, we know God is convicting us and He is not okay with it. Mga parents dyan, mga kapatid, kung meron kayong mga pinapakinggan na worldly music, hindi ko naman sinasabing tanggalin nyo sa buhay ninyo. Pero dagdagan ninyo ng music na encouraging na nakakagaan sa kalooban. Kasi magiging epekto rin sa atin yan eh. Magkakaroon ng effect yan habang lumalakad tayo in our Christian life. Nakaka-influensya yan eh. Saka minsan, alam mo, mangyayari dyan, makaka-attract ka ng mabuting tao. Hindi yung mga tao na na-attract mo, yung mga pasaway na hindi mo na alam, nag-aaway na kayo. Dahil lang sa music, ano ba pinapakinggan mo, patayan, ikaw nang pinatay ng tao, pinakinggan, nakinig sa music mo. Bakit sinaksak? Sabi nung music, patay ko itong tao, saksakin. Ayun. Pero pag godly music, ang pinapakinggan, praise and worship, di ba? Habang tumagal, pinagpe-pray ka na rin ng kasama mo, naging Christian na. Primero, hindi siya niniwala sa Diyos. And I have experienced people that when I was still new in the ministry, I never liked Christian music. Ako po talagang rock nung ako'y talagang panahon Beatles diba? Tapos, mga Deep Purple, hindi mo na siguro alam yon, mga ganong kanta, Black Sabbath. Ano yun? Sabbath Day na maitim. Biro mo na yung title ng album sa bigay ng daddy ko. Ano yung pinapakinggan mo? Sabbath. Ha? Sabbath. Kasi pag Sabbath, holiday. Hindi, black. Anong klase yung Black Sabbath? Itim ng araw ng Panginoon, pero maitim. Huwag na yan. Ano ba yan? Di ba? Nakakatakot. Totoo, nakakatakot talaga. Kaya, thank you Lord, binagal na yung music ko. So, next to the Word of God, the noble art of music is the greatest treasure in the world.
by Martin Luther. Next to the Word of God. Kasi yung music, God's Word din yun na kinakanta natin It is a form of prayer to the Lord. But we sing it because kulang lang yung, Lord Heavenly Father, bless me for ganyan. Di ba? Parang ka natutula. Pero pag kinanta mo, this is my desire. Di ba? Nakinig ka sa mga music na yun ng mga magagaling na mga banda na Van Moen, mga ganyan. Di ba? Nakaka-inspire. And yun ang dapat ilalagay natin sa utak natin. Music, practice listening to music that will influence us in a godly way. Parang assignment nyo na. Ito na, binibigyan ko na kayo ng homework. Paminsan-minsan lang naman. Mga everyday, paminsan-minsan everyday. Di ba yun? Paminsan-minsan everyday. Hindi talaga kasi, mga kapatid, gusto ko talagang ma-influensya kayo ng really very worship songs kasi my intention is to bless everybody with God's Word. And also not only in God's Word, but through music. Kasi po ako, musician po ako. Alam ko hindi ako magaling kumanta, pero pinipilit ko. Kaya binibigyan ako ng A for effort ni Lord na alam niya, kahit na wala akong gift, Lord, kahit wala akong gift singing, pakakanta kita kahit wala ako sa tono. Okay lang sa Lord yun, kahit wala tayo sa tono. Basta we sing, at saka yung puso natin ang kumakanta, at hindi na yung lalamunan. Kasi yung lalamunan, hindi marunong kumanta. Ako, pag kumanta ako, yung lalamunan ko, parang wala akong lalamunan. Pero yung puso ko, kaya nandyan, yun ang kumakanta. Kaya, God is delighted when we sing to Him. Now, I suggest, and I want to pray that let us fill our minds with God's music. Lyrics that gives glory to God. Pray by singing to God. Spend more time in filling your mind with God's Word by the music you listen to. Napaka-importante kasi yan. Pagka tayo wala nang minsan na-frustrate tayo. And sometimes, pag naiinip tayo kasi napakatagal ng sagot ni Lord o yung inaantay natin na prayer na masagot na ni Lord, nakakainip. So, para hindi kayo mainip, ma-entertain nyo rin yung sarili niyo, kantahan nyo na lang si Lord. Lord, can I sing to you today? Alam ko, yung boses ko, wala sa ayos, pero yung puso ko na lang ang pakinggan mo. Kasi si Lord, hindi lang naman boses ang pinapakinggan. Ang music sa Kanya talaga yung music ng tibok ng ating puso talaga sa ating kalooban. Yan talaga ang music ng Panginoon. Yan ang pakikinggan niya. Kahit na wala ka sa wala ka sa sintonado. Sintonado na pala. Kaya, di ba, mag-practice kayo, video kayo, ganyan, kanta-kanta kayo, and really sing according to how the Lord wants to listen to your heart. That will glorify His name. And God says you are lovable, capable, valuable, forgivable, and usable. Kaya sabi niya, let God's Word become the soundtrack of your life and God will transform your life. Kasi ako minsan pag nagpe-pray ako, kumakanta ako. Really. Ayaw ko munang gawin ngayon kasi kailangan practice. Pero minsan when I pray as I sing. Yung mga sinasabi ko lang na, Lord, I ask for blessings, bigyan mong biyaya. Kinakanta ko. Parang, hindi ko pa kaya ngayon. Kaya nga, pagsikapan ko yan. Huwag kayong mag-alala. Baka mamaya hindi na kayo mag-tune in. Si Pastor, kumakanta na ng prayer Ayoko na makinig sa kanya. Pastor, huwag na kayo kumanta, mag-preach na lang kayo. Kung yan ang suggestion ninyo, okay lang. Thank you. Ngayon, pagpatuloy natin. Ano sinabi ng Romans 12? Kaya, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and appreciate what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Huwag kayong sumang-ayon. Ano ba ang kino-confirm nyo ngayon? So, pag tinanong kong question kayo dito, what music pattern are you conforming to? Kasi, do not conform to the pattern of this world. Ano yung mga pattern of this world? Kapag binuksan mo yung radyo, mga balitang disaster. Katulad nangyari. As we pray for each other, Lord, can you lessen the disaster or eliminate it? Kung hindi nyo gusto i-eliminate, pagpadala ka ng disaster, pililigtas nyo naman kami. Huwag nyo na naman mapapaya, may mapinsala, may mamatay. Paawa ka naman sa amin, Lord. At tulungan nyo kami iayos kung para maging napakaganda at napakamaliwanag ng mundo at ang aming bansa.
sa inyong mga mata. Di ba yun ang magandang prayer? That's why let's not conform to the pattern. So ano yung pattern ng world? Yung mga sinfulness, yung mga hindi ka nais-nais, yung mga kantang pinakikinggan natin na iinit yung ulo mo. Dapat yung mga kamunduhan na pagdarinig mo, praise the Lord, di ba? Smile ka. Ayun, di ba? Ako, gusto ko yun. So, question guide natin. What music pattern are you confronting or conforming to? What are you really interested in? Why do you listen to the music you listen to? Bakit ka nakikinig at mahilig dun sa style ng music na pinakikinggan mo? Baka yan ang galing sa kalaban. Kaya yan ang bulong sa'yo, pakinggan mo to, hilig mo yan, labanan po ninyo, huwag niyong pabayaan. Kasi yung Diablo, kumakanta rin nyo. Magaling din yung vokalista ang Diablo. O pag narinig nyo, halanin nyo, angelic, kasi the devil is out there to deceive, diskarte. Kaya mag-iingat kayo. Akala nyo, pinakikinggan nyo, blessedness ni Lord, yung pala, iba na. So, be mindful. Make sure the music you are listening to is God's favorite music. Ano ba yung favorite music ni God? Hindi yung prayer. Kaya, napaka-importante itong ating, simple lang yung ating topic na yun about music. So, tayo mga Filipino, it's part of our culture. Mahilig tayo kumanta, mahilig tayo mag-videoke, yan, music. So, piliin natin. And may God bless you in the kind of music that you listen to. And as I close again, I still want to continue to pray that the music na kahit na may napinsala, ito napakahirap nitong ipagdadasal ko, no? Yung mga napinsala kasi nakakadaan ng bagyo, nakikita ko pa lang sa internet, sa Facebook, sa news na talagang baha, marami talagang nagbago ang buhay nila, nawala ang buhay nila. Buhay sila, pero yung wala na bahay. Wala na silang yung sasakyan, di na umaandar. Wala silang panggastos para gawin. Nakaparada na lang. Yan, siyempre, napakabigat sa kanila. Baka mawalan pa sila ng faith sa Lord dahil sa sitwasyon. Ipag-pray natin yung mga yun at tayong lahat na magsama-sama tayo na kahit na napagdaanan natin itong bagyong ito at talagang marami rin nawala mga kasangkapan at bagay-bagay sa atin. Huwag natin gamitin yun na mawalan tayo ng pag-asa kasi kayang-kayang palitan ni Lord yun. Mas maganda pa, mas magaling pa. Kung yung kotse ninyong luma, sasabihin luma nga nang may kotse ko, binaha pa. Di wow, papalitan ni Lord ng mas bago. Pwede na naman pray yun Lord, siguro itong luma kong kotse, nabaha. Gusto niyo akong bigyan ng bagong sasakyan? Salamat po, Panginoon. Dahil makakaroon ako ng mabuting trabaho kasi yung opisina ko, nilubog din. Yung boss ko, halos malunod, hindi ko na alam. Marami talaga napinsala, mga farming communities, yung mga palayan. You know, animals, nakita ko sa Facebook, nire-rescue, naaawa. It's a great disaster. And, you know, it's not pleasant. And I pray for those who really need their lives to be recovered. So let's come in solemnness in prayer. Heavenly Father, we ask you again to restore our lives because a lot of people, especially those who are in the poor communities, who have lost their jobs, who don't even have jobs at naghahanap pa ng trabaho, sinabot pa na itong baha, Lord, yung awa ninyo, yung awa muna ninyo ang amin gustong paghawakan. Kasi pag may awa kayo, meron kayong gagawin na biyaya. Kasi galing sa awa ang inyong biyaya at grasya na ibibigay niyo sa amin. So Lord, I pray for your mercy, Lord, that you pour it down upon us, and that may your mercy empower us to have faith in you, that you will restore everyone who has lost their lives, and those who are okay, na hindi naman sila na masyado naapektuhan ng bagyo. Gusto nila magpasalamat, Lord, na iniligtas niyo sila. At sila din ay nananalangin sa mga taong nangangailangan ng tulong ngayon, na napinsala at yung kanilang buhay ay nagbago. Lord, we ask you for your mercy. Ito, Lord, na mararamdaman namin at pwede niyong ipakita at ipaalam ang inyong pagmamahal kung paano niyo uli ibabalik at mas higit pa sa mga nawalan.
And you will bless them 70 times 7, as you said in the Bible. And all we need to demonstrate to you is our faith, yung aming panampalataya na naniniwala kami na Lord, aayusin nyo at ibabalik nyo at higit pa yung nawala. Dodoblihin nyo, titriplihin nyo pa. Lord, hindi ito katapusan, kung hindi umpisa ng mas magandang buhay, mas maraming biyaya, mas malaking at napakahigpit na panampalataya na hindi na talaga mawawala dahil pagkahawakan namin. Yun mahalaga sa iyo. Lord, help us treasure what is important to you. And what you treasure most is our lives. And thank you, Lord, kung may nawala ang mga bahagi ng buhay namin ng mga material, pero kami po ay buhay, makakapagpuri pa sa inyo. Yun po ang aming malaking pagsalamat. And Lord, I know, Lord, and I wait for the full restoration of everyone that has been affected by these great storms. And may the storms of our lives continue to be reduced because, Lord, you are in control of the weather of our lives. At ang aming panahon ng buhay namin ay hinahandog na namin sa iyo na pwede mo nang paghawakan. Ito ang aking panalangin sa mga lahat ng tao ngayon. In your glorious name, our Heavenly Father, Jesus Christ, all glory to you. Amen. God bless you all.